Ngayon nga kapatid ay usap-usapan itong koponan ng Aurora dito nga yan sa ESL dahil ngayon nga kapatid ay tuluyan ng nalaglag ang koponan ng Aurora kahit maganda naman ang kanilang standing. 3-2 ang standing ng mga ito samantalang ang nakapasok nga kapatid na RRQ Hoshi ay 2-3 at bukod pa nga dyan -1 nga itong RRQ at itong koponan ng Aurora naman ay 0. Kumbaga kung titingnan nga technically kapatid, lamang na lamang ang ating pambato. Pero bakit nga ba hindi nakapasok ang mga ito dito nga sa playoffs? Niluto nga ba? Rene J nag-react sa bigla nga nilang pagkakalaglag. Sayang ang inabol na panalo. Onyx PH isang talo lang, laglag na rin. Team Falcons ang bubuhay sa Pinas. Pag-uusapan natin yan sa araw na ito. Pero bago nga natin ito pag-usapan, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka pa sa mga future uploads natin. Ano pa bang hinihintay mo? Tara! Ngayon nga kapatid ay nagiging usap-usapan nga itong ipinapakita ng Aurora dito nga yan sa mga huling laban nila dito sa ESL na kung saan kapatid nagkasunod-sunod nga ang panalo ng Aurora dito nga yan sa ESL at napakaganda na nga ng kanilang momentum kapatid. Sana dito nga yan sa tournament na ito, pero ang mga yan nga kapatid ay tuluyan na ngang nalaglag ng biglaan dito nga sa ESL. Kumbaga yung mga naipanalo nga nila kapatid, lahat yon ay nabaliwala na kung saan dito nga ay napag-usapan dito sa ML community kung sino nga ba yung karapat dapat sana na nakapasok dito nga sa playoffs dahil ang official na nakapasok na nga sa playoffs kapatid ay itong koponan na RRQ Hoshi. Pero kung ating ang titingnan itong standing ng mga ito kapatid, kung titingnan lamang na lamang naman talaga yung ating pambato dito dahil sa mga matches nga nitong Aurora kapatid, mayroon nga silang 3-2 na puntos, 3 na panalo at 2 pagkatalo nga nila dito nga sa ESL. Samantalang yung nakapasok na RRQ Hoshi, 2 panalo lamang at mayroon nga silang 3 talo na kung saan yan nga ay naging palaisipan kung sino nga ba talaga yung dapat nakapasok. Pero since alam naman natin na ang namumuno nga dito sa ESL ay nakabase sa Indo, kaya naman nang dahil nga dyan kapatid, ang nangyari nga dito ay itong RRQ ang nakapasok. Kaya naman ang kanilang ang pinagbasihan ay itong ang tinatawag na head-to-head match dito nga yan sa Aurora at itong RRQ Hoshi. Nanalo nga kasi itong RRQ Hoshi kontra dito sa Aurora. Kaya naman since tabla-tabla nga sila sa puntos na 7 points kapatid, yan nga yung kanilang pinagbasihan na tinalo nga ng RRQ itong koponan ng Aurora. Kaya naman nang dahil nga dyan kapatid, idiniklara nga na itong RRQ Hoshi ang tuluyang makakapasok dito nga sa play-ins ng playoffs at itong Aurora ay tuluyan nang nalaglag. Kaya naman nang dahil nga dyan kapatid, itong sila Rene J nga ay nag-react talaga dito nga yan sa kanilang social media accounts dahil nga naman sang ka naman makakakita na 3 ang panalo ng Aurora, 2 talo lang, ang nakapasok pa ay itong 2 panalo na RRQ Hoshi na kung saan dyan pa lamang ay medyo tagilid na at syempre may -1 pa nga itong koponan ng RRQ Hoshi. Itong Aurora nga kapatid ay 0 ang kanilang ang differential na puntos dito nga yan sa standing. Technically
Actually, lamang naman talaga itong ang Aurora. Pero ang sinasabi kasi ng kanilang ang rulebook kapatid dito sa ESL ay itong ang pagkatalo ng Aurora sa kamay ng RRQ Hoshi nung nakaraan dito nga sa group stage. Kaya naman yan ang kinonsidera ng mga ito para ideklara na nga itong koponan ng RRQ na pumasok dito nga yan sa playoffs. Pero syempre, kahit naman makapasok itong Aurora kapatid, dalawang koponan natin ang maglalaglagan. Dahil Onyx PH nga at Aurora ang maglalaban kung sakali dito nga yan sa play-ins ng upper bracket na kung saan magpapaalam din ng isa nating pambato. Pero at least may isa nga tayong paniguradong pambato kapatid na papasok pa dito nga yan sa pinaka-playoffs ng ESL. Kaya naman nang dahil dyan, nakakahinayang din na hindi nga nakapasok itong koponan ng Aurora. Tilay ngayon lamang nangyari ang bagay na yan kapatid na medyo magulo nga itong pointing system sa isang tournament. Yung tipong pinaboran talaga itong koponan ng RRQ kahit dalawa lamang ang panalo ng mga ito. Kaya naman nang dahil nga dyan kapatid, move on na lang tayo at suportahan na lamang natin itong koponan ng Onyx PH. Nasa bingit nga ng pagkakalaglag itong kampyon ng mundo kapatid dahil ang kanilang makakalaban ay ang RRQ sa best of 3 na laban. Alam naman natin na kaya din naman talunin ni Kelra itong RRQ Hoshi. Yun nga lang, wag lang sana malason ang mga ito, lalo na't ang koponan ng Onyx PH kapatid ay galing sa talo. Baka yung pagkatalo nga ang maging momentum nila dito nga yan sa play-ins ng playoffs. Isang pagkatalo lang, laglag na ang ating pambato. At ang ating aasahan na lang kapatid ay itong koponan ng Team Falcons na sa ngayon ay hindi pa nga masyadong consistent ang kanilang galawan. Tila'y hinahanap-hanap pa rin ng Team Falcons yung pinakatamang timpla nila dito nga sa ESL. Kumbaga ang ESL nga kapatid yung naging training grounds talaga ng Team Falcons para sa susunod na season. At kapag mananalo na nga itong Onyx PH, ang makakalaban nga nila sa upper bracket ay ang ating pambato na Team Falcons. At kung ating ang titignan kapatid, labasan na talaga ito ng alas dahil syempre bawal na nga matalo dito nga sa koponan ng Onyx PH, RRQ Hoshi, Onyx Indonesia at itong koponan ng BTR. Samantalang itong koponan ng TLID kapatid at itong Team Falcons ay sitting pretty lang dito nga sa pinaka-upper bracket na naghihintay sa semifinals. Isang pagkapanalo lamang kapatid na tuloy-tuloy ay aabot na nga kagad ang mga ito dito nga yan sa grand finals. Sana nga kapatid ang manaig ay itong koponan ng Team Falcons na kinabibilangan nitong ang nila Flap TC na kung saan malalaglag ang isa nating pambato at yung malalaglag siya nga yung uubos dito nga sa mga Indo teams hanggang umabot nga tayo dito sa pinakasukdulan na kung saan kapatid tulad ng sinasabi ko nung nakaraan, ang natira talaga dito nga sa pinakasukdulan ay itong ang Indo teams at PH teams dahil maaga na ngang nagpaalam ang ilang region. Kagaya na lamang nitong koponan ng Seiyusun, sino ba namang mag-aakala kapatid na ang hometown ng SRG ay dyan pa nga sila mismo matatalo sa kanilang lugar. Kumbaga, todo suporta na sana itong mga Malaysian fans pero hanggang group stage lang ang inabot ng SRG. Kaya aasahan na lamang natin kapatid na ang susunod na pagtapat nga nila sa international tournament ng MLBB yung pinakahihintayin natin. Sa ngayon, maganda ang ipinapakita ng TLID. Kahit nga itong Onyx ID kapatid, hindi umubra
dito nga sa pambato ng Indonesia. Sana rin ay makapag-adjust ang ating mga pambato. So kapatid, ano ang reaksyon mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.